Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Wednesday, ipagpaumanhin po ninyo, nagkaroon po tayo ng pagbabago sa ating oras ng broadcast. Katulad po ng aking nai-announce yesterday, ang Tinig ng Pag-asa po ay matatagpuan nyo na po sa panibagong oras, alas 8 po ng umaga dito sa Winnipeg. Kung ano man pong oras sa inyo ngayon, live po ninyong napapanood ito ngayon sa Facebook. Ipagpaumanhin dahil marami pong mga kailangang asikasuhin ng inyong lingkod, kaya medyo kung nasa Pilipinas kayo, medyo late na po ngayon doon. Ganun pa man ay atin pong ipagpapatuloy ang atin pong broadcast at kung inyo pong ninanais na mapanood ito, kung hindi man available ang live sa inyo, pwede naman po itong panoorin na lang ng replay. So bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, ang atin pong topic ay ang pagpapatuloy sa Acts chapter 4 verses 23 hanggang 31. Pinamagatan po natin itong A Church Empowered Through Prayer. So ito po yung continuation ng ating pag-aaral again sa Book of Acts. Samahan po ninyo ako sa ating pagbasa ng mga talatang pag-aaralan ngayong araw. Acts 4:23 hanggang 31. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priest and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na ngayong araw ay ating pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral ngayon sa Acts 4:23 to 31 ay ito. When God's people face opposition, true power and boldness come through united prayer and reliance on God's sovereignty. Ito po ang tema. At dito po makikita na natin ang isang katotohanan. Kapag ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang tao ng Diyos ay dumanas ng oposisyon, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa sama-samang pananalangin at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bago natin ipagpatuloy, atin munang tingnan ang immediate context ng ating pag-aaral ngayon. Saan ba tayo nanggagaling? So atin pong babalikan ang Acts chapter 3. Peter and John healed a lame man at the temple gate. Beautiful. Napag-aralan na po natin yan. Pagpasok po nila sa templo, they saw a lame person sitting there from his entire life. Mula pagkabata, lumpo na siya. And what happened to the man? The miraculous healing drew attention of the crowd. At dahil po doon, nangaral si Peter. Peter boldly preached that Jesus Christ, whom the people had crucified, but God raised him, was the source of the healing.
It was not them, no po, wala sa kanila ang kapangyarihan, instrumento lang sila ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. He called them to repent and turn to Christ. And again, ang sabi, many people, 5,000 men believe dahil sa pangangaral na ito ni Pedro. Fast forward tayo, pinag-aralan natin kahapon, Acts 4, 1 to 22. So ano po ang ating napag-aralan? Dahil po sa himala na yon, the Jewish religious leaders, at sino po yon? Mga priest, Sadducees, at even the temple guard. So narito po mga kapatid ang ilang mga tao, yung Sadducee, yung mga priest, they are the Judaistic priest. Yung mga Sadducees, sila po yung mga grupo pa ng ibang relihiyon. Hindi po yan mga Hudyo. Ano po? Hindi po yan mga Jewish. They are from another sect of Judaism, pero mas stricto yan. Hindi po sila naniniwala sa resurrection. At dahil sina Peter at si John ay nagpipreach about Christ, resurrection, galit na galit po yung mga Sadducees na yan. Pagkatapos may isa pang grupo ng tao, ito naman yung mga temple guard. Sila yung mga nagbabantay doon sa templo. 3 sets of people, 3 groups of people. At ang sabi po ng talata, they were disturbed. Saan? Sa mga pangangaral ni Peter and John. At ang pangaral kasi ni Peter and John about the resurrection of Christ. At dahil po roon, sila'y dinakip at hiniharap sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo. So ano pong nangyari doon? Sa halip na tumahimik itong si Peter and John, they boldly testified that salvation is found no one else. Ang kaligtasan ay matatagpuan lang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung ipinapangaral ng Judaistic religion, yung ipinapangaral ng mga Sadduseo, na ang kaligtasan ay matatamo sa pagsunod sa kautusan, matatamo sa paggawa ng mabuti, ay binasag ng mga apostol. At ang sabi nila, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, ito'y kay Jesus lamang. The exclusivity of salvation that can only be found on Jesus. Ano nangyari? So the council, unable to deny the miracle of the lame man, no? Pero ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na nagpagaling nito ay ang ating Panginoon. Anong ginawa nila? Kinausap na lang nila si Peter and John. Pwede ba tigilan nyo na ang pangangaral tungkol sa pangalan ni Kristo? Pero ano po naging tugon ni Peter and John sa ating pag-aaral yesterday? Peter and John responded that they must obey God rather than men. So anong ginawa ng council? So the council, because they cannot deny the miracle, at wala naman silang pwedeng iakusa sa dalawang ito, they let them go, fearing the people's response to the miracle. So, ito po yung ating pag-aaral ngayon, ano nangyari pagkatapos na sila ipalayain. At nabasa po natin sa Acts 4, 23 to 31, na ating binasa kanina, after being released, Peter and John returned to their fellow believers and reported what the Sanhedrin had said. Ayan, so doon po natin pipikapin. Ano po? Mga kapatid, gusto ko lang itanong sa inyo, kayong lahat na nakikinig sa akin ngayon. Have you ever faced a situation where fear could have silenced your faith? Na dahil sa takot ninyo, ay hindi na lang kayo nagpakilalang Kristiyano kayo. O kaya dahil sa takot ninyo, nagkubli kayo, ay hindi ako Kristiyano. O ikinaila ninyo ang inyong pananampalataya. Maybe at work, maybe at school, or maybe among friends. You felt the pressures to keep quiet about Christ. Dahil pag sinabi ninyong Kristiyano kayo, maaaring pagtawanan kayo, maaaring kayo'y maalipusta, o kung ano pa man na pwedeng i-persecute sa inyo bilang Kristiyano. Mga kapatid, that's exactly what the early church faced. They were persecuted. So Peter and John had just been threatened by the religious leaders, told them, never again speak in the name of Jesus. Now, ang tanong,
how did the church respond? Kapag darating sa punto na patatahimikin ka tungkol sa iyong pananampalataya at sasabihin kang tigilan mo na yung kasasalita tungkol kay Kristo, tigilan mo na yung pangangaral tungkol kay Kristo, tuturuan tayo ng ating mga talatang pagbubulayan ngayon kung ano ang ating gagawin. Ano ba ang naging tugon ng unang simbahan? Did they retreat? No, not with retreat is not the respond, not with compromise, not with political maneuvering. Ano pong naging tugon ng unang iglesia? They went to God with prayer. At maganda po rito mga kapatid, mababasa natin mamaya sa pagpapatuloy, God answered with boldness and prayer. So this passage na ating binasa kanina shows us how the church should respond when threatened. And how should we respond? By turning to God in prayer, trusting His sovereignty, and seeking boldness to proclaim the gospel. Simulan po natin ang pag-aaral at isa-isahin po natin ang mga talata katulad ng ating mga ginagawa sa nakalipas nating pag-aaral. So let us start with the fellowship of the church. Ayan. Hindi tumigil ang fellowship ng simbahan. Pagkatapos na mangaral si Peter doon sa portiko ni Solomon, pagkatapos na mangaral at 3,000 ang naligtas, pagkatapos na mangaral at nagkaroon ng 5,000 lalaking nanampalataya, hindi tumigil ang simbahan bagkos ito ay nagpatuloy. So, kung babasahin natin ang Acts 4:23 hanggang 24, nang pinalaya na sila ng mga priest, ng Sanhedrin, anong ginawa nila? When they were released, ang sabi ng Biblia, they went to their friends. They go to the fellowship. Sino yung tinuturing dito ng mga friends nila? Di yung mga disciple. Yung 12 o yung 10 na kasama nila bilang mga disipulo. Pumunta sila sa fellowship. They went to their friends and reported what the chief priest and the elders had said to them. So notice mga kapatid, the instinct of the apostles. When they experienced persecution, the first thing they did, they went to their own people. They didn't isolate themselves. They found strength in the fellowship of believers. Kaya sasabihin ko sa inyo kung gaano kaimportante ang fellowship, kung gaano kaimportante ang pananambahan, kung gaano kahalaga ang pagkakapatirang Kristiyano. Kaya kung Kristiyano ka at wala kang ganitong pagkakapatiran, kawawa ka when persecution strikes. Because you will be on your own. And take note of that. Napakahalaga ng pagkakapatiran, napakahalaga ng relationship bilang magkakapatid sa Panginoon dahil ito ang ating takbuhan sa panahon na kalaban na natin ang buong sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, minsan nga kapatid mo sa laman hindi ka maiintindihan eh. Tama po ba? Minsan nga kapatid mo na sa laman hindi mo pa makasundo. Dahil kaiba mo siya sa pananampalataya, dahil kaiba mo siya sa paglilingkod sa Diyos, kakaiba sila sa mga pinaniniwalaan mong mga doktrina. Pero sino ang pwede mong makakampi sa mga panahon na you are persecuted about your faith? No other than but the people of God. No other than but your brothers and sisters. No other than but your friends. Katulad ng description ni Lucas sa pinuntahan ni John at ni Peter. So anong ginawa ng mga kapatirang ito? Nang nabalitaan nila yung mga ginawa ng Sanhedrin kay Peter and John. Immediately, hindi po sila nag-aklas. Hindi po sila kumuha ng tabak, hindi sila kumuha ng abogado, hindi sila lumapit sa mga Roman government para magsumbong. Immediately, the church turned
to corporate prayer. Ganito kamakapangyarihan ang Diyos, at kung meron silang mapagsusumbungan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. The first response was not fear, was not despair. The first response was calling on the Lord together in prayer. Kaya bilang application, mga kapatid, when trials come, do we run to God's people and to prayer? Or we often isolate ourselves and complain? Anong ginagawa natin kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok, ng persecution? Do we run to God's people? Do we run to our brothers and sisters? Do we come to them and ask for prayers? Or do we isolate ourselves and we complain? Tandaan natin, the church is the family where we find encouragement and power. Totoo, mga kapatid, wala namang perpektong simbahan at wala namang perpektong mga mananampalataya. Lahat ay may kahinaan. Lahat ay may pagkukulang. You may not find, or as of this moment, maybe you are full of heartaches dahil sinaktan ka ng simbahan, dahil nakaranas ka ng pang-aabuso ng fellowship o ng ibang mga mananampalataya, but that doesn't negate the reality na ang pwede lang naman natin talagang takbuhan at makakaunawa sa ating kalagayan ay walang iba kundi ang mga kapatid sa pananampalataya. Again, the church is the family where we find encouragement and power. Kaya ang encouragement ko, kayo na nasanay sa online, nasanay sa pag-aaral sa online, at nagba-Bible study online, suggestion ko sa inyo, if you want to grow, and if you want, in case na you will be persecuted about your faith, find encouragement sa church. So humanap kayo ng simbahan na magpapalago sa inyo, magpapatibay sa inyo, uunawa sa mga kahinaan ninyo, and at the same time, uunawa rin kayo sa kahinaan ng fellow believers. Iyon ang pagkakapatiran. So, anong naging laman ng kanilang panalangin? Ano po? Anong ginawa nila? Makikita po natin yan sa second point. Ang second point, the sovereignty of God in prayer. Mababasa natin yan sa Acts 4:24b hanggang 28. Sa Acts 4:24, anong sabi? When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Napakaganda. Mga kapatid, itong mga alagad na to, tinuturuan tayo na magdasal. Di po ba? Wala naman pong pattern sa prayer na yun ang dapat sundin . Minsan, iba-iba . Di ba, ang Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. Dito, hindi nila ginamit yung word na our Father or yung Ama o yung Father. What the disciples did and say is this. All together, they raised their voices to God. And they started with the word, Sovereign Lord, they said. Anong ibig sabihin nun? Kapag in-acknowledge mo, kapatid, sa buhay mo na there is a sovereign Lord, it is as if you are saying na nothing that is happening in my life, even the persecutions, even the trials, even the very problems, gaano man kabigat na aking dinadaanan, is never without the knowledge of the sovereign Almighty God. Kaya dito po ang acknowledgement ng mga alagad sa kabila ng nangyayari, sa kabila ng balitang narinig namin na kami pinapatigil ng Sanhedrin sa pagpapahayag, na kami binabawalang ipangaral ang Panginoong Jesucristo. We believe in you, Sovereign Lord, that you are still in control. Sinabi nila, you have made the heavens, ikaw may gawa ng lahat. You have made the earth and the sea and everything in them.
Ano pong ibig sabihin nun? Sabay-sabay silang tumangis. Tinaas ang boses at sinabi sa Diyos, Sovereign Lord, ikaw may gawa ng lahat, ng langit, ng lupa, ng dagat, at lahat ng naandito, pati na ang mga tinig ng tao. Ibig sabihin, pinapayagan mo ang lahat ng nangyayari ayon sa gusto mo. They remember that God is the Creator. Prayer begins not with their problems, but with God's sovereignty. Inalala nila na ang Diyos ang may gawa, siya ang Creator, siya ang ruler of all history. At ito po mga kapatid ay quotation ng Psalm 2, recognizing that the nation raged against the Lord and His anointed. Sinabi nila na ito naman ang dapat mangyari, kaya kami nape-persecute. Kasi ito naman ay bahagi ng iyong plano sa amin, na ang mga bansa, ang mga bayan ay magagalit sa aming Panginoon at sa iyong piniling tagapagligtas. Sinabi na ito sa luma pang tipan. Sinabi doon, the persecution they faced was not unexpected. What they were experiencing that time are already foretold in the scripture. Kaya hindi na sila nagulat eh. Alam na nila na this will happen. They confess, Herod and Pontius Pilate did whatever your hand and your plan had predestined to take place. Ang ganda mga kapatid. Na binanggit dito pati si Herodes, pati yung ginawa na ni Poncio Pilato na pagpili kay Barabas sa halip na kay Jesus, lahat ng ito ay kailangang maganap dahil ito ay plano ng Diyos. Take note, even the cross, the worst act of human evil, was under God's sovereign plan. Nakita niyo po mga kapatid? Kaya kapag binanggit mo yung sovereignty ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, naniniwala kang walang aksidente sa buhay. Amen ba kapatid? If you believe in the sovereignty of God, there is no accident. Everything that will happen in the lives of every believer, it is planned by God. Minsan, kahit gaano kasakit. Kasi ang totoo mga kapatid, pag hindi gusto ng Diyos, hindi gusto ng Diyos. Or pag hindi plano ng Diyos, hindi plano ng Diyos. Pag hindi pinayagan ng Diyos, hindi mangyayari. So, ibig sabihin, lahat ng nagaganap dito, pinahintulutan ng Diyos kahit na minsan, napakasakit ang dulot nito sa atin. Katulad ng pangyayari sa buhay ni Job. Kaya ano ang application nito para sa atin? Kapag tayo'y magdadasal, let us root our prayers in the truth of God's sovereignty. Huwag natin siyang pangungunahan. Huwag natin siyang uutusan. Ipaalala natin sa ating mga sarili na tayo nilikha at wala tayong kapangyarihang manduhan ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Meron nga tayong matututunan sa pangyayaring ito, lalo na sa laman ng panalangin ng mga apostol. Tandaan natin, by believing God's sovereignty, no opposition, no persecution, no suffering is outside His control. Kapag pinayagan, kapag nangyari, kapag naganap, may layunin ang Diyos. Amen, mga kapatid? Now, let us look at the boldness of the church request. Let us look at their prayer request. Ano po ang sabi? And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Mga kapatid, naintindihan niyo po ba? Binalita ni John at ni Peter na pinabawalan na tayo mga kapatid. Bawal na tayong magsalita. Ayaw na nilang marinig na nangangaral tayo
tungkol sa Panginoong Hesukristo. Anong ginawa nila? They go to God in prayer. Kung kayo'y kasama sa grupong yon, ano ipagdadasal nyo? Siguro sabihin natin, Lord, susunod po kami sa sinasabi nila kasi sila ang pamahalaan eh. Sabi ni Apostol Pablo, halimbawa lang to mga kapatid, do not look at the chronological arrangement. Pero I'm just insinuating na po, sabi ni Pablo, magpasakop kami sa pamahalaan eh. Sabi ng pamahalaan, wag na kaming mangaral eh. Wag na kaming mangaral tungkol kay Kristo. Pero alam natin na si Peter at si John, later, ay titindig at sasabihin sa pamahalaan, we would rather obey God than men. Pero what is good about the prayer of the disciples at ng mga believers ay ito. Sa halip na idalangin nila na sana Lord, baguhin mo ang isipan ng gobyerno. Alam nilang hindi mangyayari yon. Na sana Lord ay baguhin mo yung mga persecutor, tanggalin mo. Alam nilang hindi mangyayari yon. Minsan alam na natin na hindi magaganap, inuulit pa natin sa Diyos, sinasabi pa natin sa Diyos, pero alam naman natin hindi niya kalooban. Binanggit na nga ng Panginoon you will be persecuted because of me. Mababago ba yon? Hindi. Tapos idadalangin mo, Lord, tanggalin mo po yung mga persecution. Kaya yung mga Kristiyano na nananalangin ng ganon, hindi naiintindihan kung anong plano ng Diyos. Hanggat nasa mundong ito, tayong mga mananampalataya, we will be persecuted because of faith. Hindi niyo po ba napapansin ngayon? Ngayon, bawal nang magsalita laban sa mga bakla. Bawal nang magsermon tungkol sa mga laban sa abortion. Laban sa mga feminista. Bawal na. Bawal na ngayon yung mga ganon. Kapag nagsalita ka laban sa ibang mga huwad na pananampalataya, pwede kang madimanda. Kaya paliit ng paliit ang mundo ng mga tunay na mananampalataya. Maliban na lang yung mga Kristiyanong nakikipag-compromise. Alam natin yon. Pero pag naninindigan ka sa katotohanan, paliit ng paliit ang mundo mo. No? Pakonti ng pakonti yung followers mo. Ang magiging tagasunod mo lang, yung talagang may tapang, may paninindigan, yung naninindigan sa totoo. Yung mga duwag maglalayasan yan. Kaya nga dito, ang panalangin nila, purihin ng Diyos, ang sabi nila, Lord, look upon their threats. Tingnan mo yung kanilang mga threats. Pero sinabi ba nilang tanggalin yung threats? Hindi. Ang prayer nila, bigyan nyo ang inyong mga lingkod ng ano? Ng tapang. Ng boldness to continue to speak your word. Alam nyo kung meron dapat ipanalangin ng simbahan, kung magpe-prayer meeting, tigilan nyo na muna yung kadadasal sa mga gusto ninyo, sa mga prayer request nyo, sa mga aspiration, sa mga pangarap. Alam niyo po mga kapatid kung anong unang dapat ipinagdadasal ng simbahan? Ang dalangin dapat matutunan ng simbahan ay ang katapangan na magsalita at ipahayag ang salita ng Diyos kasi sa panahon ngayon, ang mga Kristiyano ubod ng duduwag. Di po ako naniniwala na mga Kristiyano mangmang. Hindi po ako naniniwala na mga Kristiyano hindi nakakaintindi. Hindi po ako naniniwala na mga Kristiyano ay walang alam sa pangangaral. Hindi yun totoo. Sa tagal nyo ng Kristiyano, katakot-takot na narinig nyo na ipangaral ng Ebanghelyo na maging bahagi tayo ng ilaw ng sanlibutang ito. Pero bakit hindi natin magawa? Hindi dahil hindi mo alam, hindi dahil wala kang alam, ang dahilan takot ka lang. Titingnan ko kung may mag-aalisan. 33 pa rin. 33 pa rin ang nanonood. Sorry mga kapatid, yan ang katotohanan. Mahilig lang tayo magtago sa katotohanan. Pero ang tagal na nating mga Kristiyano, kaya ang dapat dalangin natin,
Lord, grant your servants to continue to speak your word with all boldness. At ito po ang dalangin ko rin, araw-araw. Na huwag tanggalin ng Diyos yung aking lakas ng loob. Na huwag tanggalin ng Diyos yung aking tapang. Na ipahayag ang totoo. Kahit mabawasan ako ng followers araw-araw. Kahit kumonti ng kumonti ang tagapakinig araw-araw. Hindi mahalaga, maraming ang nakikinig sa akin, pero hindi naman nakauunawa at hindi ginagawa yung mga bagay na kanilang napapakinggan. Let us notice, they didn't pray for safety. They did not pray for escape or comfort. Instead, they prayed for boldness. Boldness to keep proclaiming Christ. Antindi mga kapatid. They also asked God to stretch out His hand in power through healings, signs, and wonders so that Jesus' name would be glorified. Humiling sila na samahan sila ng mga palatandaang ito. Hindi para sila'y sumikat, hindi para sila'y makilala, kung hindi upang ang pangalan ng Panginoon ay maitaas. Yan ang laman ng kanilang prayer. So bilang application tayo man, our prayers are about avoiding trials too often. Madalas, ito ang laman ng ating prayer. Ilayo mo kami sa mga trials. But the church here teaches us to pray for courage in trials, that Christ's mission would advance. Amen mga kapatid. Panghuling punto, verse 31, the empowering answer of God. Anong naging tugon ng Diyos? And when they had prayed, ayon sa verse, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Mga kapatid, ang puspos ng Espiritu Santo, makinig po kayo. Ang puspos ng Espiritu Santo, hindi yung naggugugulong, nagtatatumbling, nagkakakahol, at kung ano-anong mga pinagagagawa ng mga Pentecostal at sinasabing sila'y puspos ng Espiritu Santo. Dito mga kapatid, sa isang nagsisimulang simbahan na binabanggit sa aklat ng mga gawa nang sila'y napuspos ng Espiritu Santo, ang kanilang ginawa, nagpatuloy sa pagsasalita ng salita ng Diyos ng may katapangan. Amen mga kapatid. Kaya huwag niyong pagpapapansin ninyong mga sasabihin, puspos ng Espiritu, burakamba, sarakamba, burakak. Ano ba yun? Hindi feeling of the Spirit yun. Yun po yung mga emosyon, bunga ng mga maling katuruan. Walang mga batayang, mga pagtuturo, panloloko ng mga Pentekostal na pastor. Kaya kung nandyan ka pa hanggang ngayon at gusto mong tumino sa iyong pananampalataya, lumayas ka dyan, humanap ka ng isang simbahang nagtuturo talaga ng salita ng Diyos at hindi puro emosyon lang. God gave a tangible sign. Sino ang nag-shake? Sila ba nag-shake? Matatawa ka ngayon sa mga Pentecostal Papatungan ng kamay, nagkikikisay. They're shaking. And they are using this verse. Tingnan nyo nga yung verse. Sino ba ang nanginig dito? Ang mga Kristiyano ba ang nanginig? Hindi. Yung kapaligiran ang gumalaw. Bilang confirmation na narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Amen! Wala pa akong nakitang ganyan sa panahon ngayon. Kahit sa grupo ng mga JIL, linggo-linggo may healing crusade.
Linggo-linggo merong fresh anointing of the Spirit na sinasabi, hindi pa gumalaw ang kanilang stadium. Sino naggagalawan? Sila, nagkikisay ganun, naggagalaw. Mga kapatid, kung titingnan nyo ang Biblia, hindi naman nagkakamali ang Bible eh. Yung mga pastor lang na pinipilipit yung sinasabi ng Biblia. Sila ang mali. And more importantly dito mga kapatid, God filled them afresh with the Holy Spirit, empowering them to keep proclaiming Christ fearlessly. Yan ang bunga. Hindi yung mga, brakus, rakamba, nakikikisay. Wala akong ganyan dyan. Yan ang simbahang nagsisimula. Tinuturuan tayo paano magsimula ang simbahan. To pa rin ang ministeryong mangaral at manindigan ng may katapangan sa kabila ng persecution. So anong application natin dito mga kapatid? The church doesn't advance by human strength but by the strength of the Holy Spirit's power. Ngayon, if we want boldness, we must be a praying church that seeks God's filling again and again. And if you want God's filling, be ready to proclaim the Word of God. Amen, mga kapatid. Now, i-conclude na natin, mga kapatid, bilang conclusion. The early church teaches us how to face opposition. Dito natin yun makikita sa mga talatang ito. Anong dapat gawin? 1, stay in fellowship. Do not isolate yourself. 2, trust God's sovereignty. Hindi nagkakamali ang Diyos, He rules over all. 3, pray for boldness. Ito ang idalangin natin. Huwag yung puro pera. Huwag yung kung ano-ano. No, we pray for money, we pray for building, we pray for our dreams, we pray for every material things in the world. Pero nalilimutan natin mga kapatid, we must pray for boldness. We must pray not safety, but courage. Amen? And the last, let us rely on the Spirit. The Spirit gives power to proclaim Christ. And when the church prays like this, God shakes us out of fear, fills us with His Spirit, and sends us to boldly declare the gospel. Amen? So bilang reflection question para sa inyong pag-aaral, when opposition comes, is my first instinct to pray or to fear? Do I root my prayers in God's sovereignty, trusting His control over every situation? Am I more concerned with personal safety or with boldness to proclaim Christ? The last, how can our church grow in a community that prays together like the early believers? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Our sovereign Lord, our Father, we thank you for reminding us today that you are in control. You are the creator of heaven and earth, who rules over all things. And just as the early church lifted their voices together in prayer, so we lift ours to you right now. Father, when we face trials, oppositions, or fear, help us not to shrink back, but to stand firm in the power of your Spirit. Father, give us the same boldness you gave to Peter and John and the early believers, that we may proclaim Christ with courage in every place you send us. Lord, shake our hearts with a new and fresh feeling of your Spirit. Father, empower us as your servants
to live faithfully, to pray earnestly, and to speak your word without fear. We trust that every circumstance is under your sovereign hand. So may our lives, our families, and our church bring glory to the name of Jesus, the name above every name. In His mighty name we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.